Dok, ba't ngayon ka lang? Kinakabahan na ako dito. Baka may makakita na wala ka pa sa kwarto mo. Ito, umpis ka na. Tignan mo. Akin yan. Bilisan mo. Dok, tara na. Bago pa may makapansin na wala kayo dun sa kwarto ninyo. Tara na, Dok. Teka lang. Bakit? Kailangan ko makalabas ulit. Dok naman, pahirapan na nang ilusot sa bantay yung paglabas ninyo ngayon. Tapos gusto niyo pang ulitin. Patay tayo dyan, Dok. Tara na. Buhay pa si RJ. Kaya gawan mo ng paraan na makalabas ako dito. Sam, bakit nasa labas pa si Dr. Benitez? Ano ginagawa niya dito? Lynette? Hindi naman ikaw si Lynette. Gusto ko lang si Lynette. Nagtatatakbo kasi siya palabas. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko. Pero, papasok na rin po kami. Lynette? Dok, tara na po. Hindi! Gusto ko si Lynette. Ayaw ko sa'yo. Gusto ko si Lynette. Si Lynette lang gusto ko. Dok, si Lynette, nakita ko, nasa loob. Doon siya nagtatago. Tara, puntahan natin. Talaga? Gusto ko si Dok. Lynette? Opo. Hindi naman ikaw si Lynette eh. Gusto ko si Lynette. Gusto ko lang si Lynette. Si Lynette lang. Si Lynette. Lynette. Excuse me. My friend's calling me. Hello, Nurse Chen? Hello, Dr. Santos. Di ba kasi sabi mo tawagan kita kapag may napansin akong kakaiba kay Dr. Carlos? Bakit? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Parang tama ka kasi, Doktora eh. Parang nakakalabas sila dito sa facility. Doktora, hindi pa to sigurado ah. Pero mukhang kutob ko nakakalabas nga yata si Dr. Carlos dito sa facility. Ano? Nurse Chen, pwedeng favor? Pwedeng bantahin mo si Doc Carlos? Tapos pag may nakuha kang impormasyon sa kanya, tawagan mo ulit ako, ah. Sige, Doktora, makakaasa ka. Babalitaan na lang kita agad. Sige, thank you. Is this call about Dr. Carlos Benitez? Yes. Nurse Chen thinks that he's leaving the facility, but it's not confirmed yet. It looks like I really need to visit Dr. Benitez. Why? Because when we went to him, I saw hint that he's not crazy at all. I want to confirm my suspicion, especially with what your friend just told you now. Ano? May balita ka na ba kay Carlos? Madam, tama ho hinala ko. Doon siya sa mental facility. Pagkatapos nung kagabi, bumalik siya doon. Alam mo, delikado si RJ hanggat buhay si Carlos. Kailangan tapusin mo na yun. Mukhang in love pa kayo sa ex niya, madam ah. Uy, hindi ganun yun ah. Iniisip ko si Zoe. Hindi siya matatahimik dahil alam niya kapag buhay pa si Carlos, papatayin niya si RJ. Naaawa ako sa anak ko. Okay ho, ma'am. Sabi niyo eh. Paano ho yan? Bukas na ang kasal ni Doc RJ tsaka ni Ma'am Lynette. Anong plano natin? Huwag mo nang isipin yon. Basta mag-focus ka kay Carlos at ako na ang bahala sa kasal ni Lynette. Ma'am, mukhang may pinaplano kayo sa kasal niya. Tutuloyan niyo na ba si Lynette? Hindi nga pwede.
Dahil sa oras na may mangyari dyan kay Lynette, ako na naman ang pagbibintangan nilang lahat. Eh, anong gagawin niyo? Let's just say na magkakaroon ng isang malaking pasabog si Lynette sa kasal niya. Isang mabahong pasabog. Madam, paano niyo naman gagawin yun? Eh, hindi naman kayo invited sa kasal. Buti pa nga si Doc Zoe, invited eh. Pero kayo, nga. Ayan, kain na tayo! Sarap! Thank you, Nanay. Yan. Kain na. Lynette, 2 araw na lang, kasal na natin. Ikaw, Annalyn, may date ka na ba para sa kasal? Anong date? Bata pa yung anak natin. Date? Date lang naman sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na mag-boyfriend si Annalyn. Tayo, wala po akong kadate. Totoo lang po, gusto ko si Doc Lindon sana. Kaso hindi nga po siya nagpaparamdam. Ang ibig mong sabihin hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakausap? Opo. How about Dr. Kim Yang? Sabi kasi sa Apex na Hindi po. Hindi ko crush yun. Crush? Anong crush? Crush mo siya? walang crush. Hindi niyo kasi ako pinapatapos eh. Ang sabi sa Apex, close daw si Annalyn at saka si Dr. Kim Yang. Close. Close. Close? Friends! Ay, eto na lang, para hindi mawala yung crush-crush niyo dyan. Eto, bigay sa akin ng isang pasyente ko. Ang ganda! Ganda! Naku, alam ko na, ang gagawin natin, ipapa-frame natin. Tapos isasapit natin sa bahay. Di ba? Ganda. Pero puting nga po muna ako. Parang taba ng mukha ko dyan. Hindi! Ganda nga eh. Ang laki ng mukha ko. Gusto. Oh, ang ganda oh. Cute. Parang fresh ka dito, anak ah. Nape, parang nasobrahan sa tulog. Yung mukha ko ng look. Baby face ka pa dyan. Uy! Ay! Susunog! Ay! Anak! Ay! Oo! Dahan-dahan! Anak, tumayo ka dyan! Okay ka lang ba? Okay ka lang, anak? Okay ka lang? Napasok ka ba? Napasok ka ba? Ano? Hindi, okay lang po. Sorry po. Sayang naman yung regalo sa'yo nung pasyente mo. Aksidente naman yun eh. Sure ka? Okay ka lang? Opo. Huwag niya naisipin yan. Mabuti pa, kumain na tayo. Tara, anak. Kain na tayo. Ang regalo sa'yo ng pasyente mo. Teka lang. Gusto mo yan? One cup ka, di ba? Doktora, hindi pa to sigurado Pero mukhang kutob ko nakakalabas na yata si Dr. Carlos dito sa facility. It looks like I really need to visit Dr. Benitez. Why? Because when we went to him, I saw hint that he's not crazy at all. I want to confirm my suspicion, especially with what your friend just told you now. Nay! Talaga ba, Dok? Sasaktan mo si nanay sa harapan ko ba? Nay, sige na po, tumakas ka na! Tumakas na po kayo! Tumakas na po kayo! Dali! Dali! Bilisan niyo po! Bilisan niyo po! Ako, Carlos! Tawad mo ako! Hindi! Bitawan! Nay! Dali! Carlos, ako ka walang iyaw mo talaga! Huwag mo sasaktan ka! Nay! Tawad mo ako!
pa naman confirmed yung kay Doc Carlos. Di ko na muna napapaalam kina nanay at tatay. Baka ma-stress lang sila sa kasal nila. Wala naman ng problema eh. Tuloy na tuloy yung kasal nila. Anak,